what's up mga ka-gym vlog? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, sa araw na to at meron akong panibagong i-share sa inyong mga tips tungkol po sa ating mga cellphone. So, ang i-share ko ngayon is yung tungkol sa ating mga cellphone na multiple users. So, ano nga ba itong multiple users? Paano ba siya gamitin at ano ba ang purpose niya sa cellphone natin? So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, una, puntahan lang natin yung ating settings. Ito po. So, dito natin makikita yan sa settings natin na so, yun nga sasabi ko lang dito po sa ating mga settings. Dito natin makikita yung tinatawag na users and account. So, scroll lang mo lang pababa and then makikita mo yung users and accounts. So, i-click po natin yan. Click po natin yung user and account. So, sa ano nga po, sa settings lang po natin makikita yan. So, ito na po siya, yung multiple users. So, yun po yung multiple users. Ano nga ba ang purpose nito sa ating mga cellphone? Bakit may multiple users? So, ang gagawin natin guys para malaman natin, i-click po natin to. Yan. So, makikita nyo dito is may nakasulat na owner. So, ibig sabihin yung ako mismo yung gumagamit. So, dito sa guest, ito yung pangalawa at saka sa new users. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano pa ang purpose nito. Sa guest tayo, guys, sa guest. So, alam mo ba ang ibig sabihin ng multiple users? Ano bang purpose niya? So, ipapaliwanag ko sa inyo ng step by step. So, alam mo ba na madalas hiramin ng family member mo yung smartphone mo? For example, mahilig humiram nga ng cellphone mo. Minsan yung mama mo or kapatid mo kasi wala silang cellphone. Or kahit friends mo. So, at nangangamba ka sa privacy ng mga pictures mo or videos, account mo sa inyong mga cellphone. Meron na tinatawag na multiple users. Yun siya. Ang Android phone, kapag magpapahiram tayo sa family natin o sa family member mo, pwede mo siyang i-switch sa guest. So, ibig sabihin, pwede po natin siyang kung may hiram na family member mo or mga kaibigan mo, pwede natin silang pahiramin, pero dito natin siya sa guest. Yan. So, lahat ng mga pictures ng videos or social media account mo doon sa users, doon sa admin account, ay hindi na access nung guest account. Nagigets niyo ba? So, siniseparate nito ang user account and application data para ito peace of mind mo. Kapag hiniram ng family member ang mga smartphone mo or friends mo, yun ang gagawin mo. So, effective din ito sa mga company or effective to sa mga company kung na sinisekret nito kumbaga sinisekreto nito yung mga data para din yun sa safety mo. So, kasi yung data at kung walang pagsisihan kung sino yung nag-delete ng ganito, sino nag-delete ng ganyan. Yun yung purpose nun. Para walang sisihan ba, yun ang gagawin mo. Isisit mo lang sa guest. So, paano ba? So, una, i-click po natin yung guest. So, makikita mo dito sa enter. So, dito sa sa all calls, pwede mo rin siyang i-on para once na, 'di ba, gumamit siya, makakatawag din yung 'di ba, kasi gumamit siya ng cellphone mo, baka nakitawag siya. Yun ang gagawin. I-on mo lang to para ma-receive niya yung calls na darating. Pero i-off lang natin yan. So, una,
pag may, for example, may humiram na sa'yo, kaibigan mo, o kapatid mo, or friends mo, na gustong tawag dito, makigamit ang cellphone mo. So, ang gagawin mo dito, ano mo siya sa guest, and then enter mo. So, mangyayari, i-click mo lang yung switch. Ganyan. Then, continue. Ayan. Makikita mo, nag-switching na po siya. So, antayin lang natin yan. What? Yun. Napansin nyo guys, is yung parang nung nag-switch na po yung ating cellphone, yung sa guest, is nawala yung mga ano ko dyan. Alam mo na yung mga nakalagay dyan na pinaka home screen ko. Parang nagbago. So, makikita nyo dito guys, pag tingin nyo sa photos, wala talaga siya gang kalaman-laman. Makikita mo. Kaya magiging safety to. Magiging safe yung ano mo, yung phone mo. Kasi hindi ma-delete yung mga kung anong mga data, videos, mga ganon. So, makita mo wala siyang video kasi nasa guest lang po siya. So, ibig sabihin, ito yung dapat gagamitin nyo kung mayroong hihiram sa inyong mga kaibigan. Yan. Wala pong mga ano yan, laman, lahat. Wala po yan. Pwede siyang gumamit dito. So, yun lang gagawin mo. Ngayon, kung gusto mo na pong ibalik sa, for example, tapos na niyang gamitin. So, punta ka ulit sa settings. Settings, ito. Settings. So, scroll lang ulit. Then, hanapin yung user in account. Then, click yung multiple users. So, nakita mo is current user. So, ibig sabihin, yung gumagamit mismo yung cellphone ko or cellphone mo is yung guest or yung kaibigan mo. Kasi nga, manage mo siya dito. So, once na pag okay na at nakagamit na siya at binalik na sa'yo, ang gagawin mo, punta ka lang ulit dyan sa multiple users, click mo din, ibalik mo ulit sa inyong owner. Sa ikaw mismo yung gumagamit. So, dito sa owner. So, ayan. I-click mo lang yan, then switch. Click mo lang yung switch. So, makikita mo. Ayan, nag-switching ulit. So, antayin lang natin yan. So, mapapansin mo dito, ayan. Yung, nakita na ulit yung, ano ko, pinaka lock screen ko. Ayan. Ano ko lang. So, back ko. Para malaman nyo. So, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung purpose nun, yung guest or yung multiple users. So, ito na po, bumalik na po sa dati kasi ako na po yung nilagay natin sa owner. Yung mismo ako kasi cellphone ko naman to. So, ayan, nakita ko na yung ano ko ulit. So, makikita natin dito yung photos. Diba kanina, hindi nyo nakita. So, walang kalaman-laman. O, ayan. Ang daming picture yan. So, kasi akin na. Nasa ano na siya kasi. Punta ulit tayo sa settings. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, andito na po siya sa current user, sa owner. So, mismo yung aking. So, di ba? Ganito lang po kadali at mabilis lang naman to at super effective to para sa mga gustong humiram sa inyo or mga kaibigan nyo kung sino pa man dyan na gustong humiram. Palaging tatandaan, pwede nyo siyang ilagay sa guest. So, yun lang. So, sana nakatulong ako sa video na to at may natutunan kayo kung ano ang ibig sabihin ng multiple user, kung ano ba yung guest, ano ba yung purpose nito. Ganun lang po. Sana naintindihan yung sinasabi ko. So, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated kung meron tayong panibagong video tutorial. So, thank you so much sa inyo mga kasangkayan.